Isang mapagpalang good morning naman po mga kapatid at mga kaibigan, mga kabaka. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at naway ang pagpapala ng Panginoon ay sumating lahat kahit na tayo nasa gitna ng mga pagsubok o pandemya ng kawalangyaan ng tao. Medyo hindi maganda yung umpisa, no? Kasi talagang gano'n no? Talagang panic, no? Yung gusto natin talakayin ngayon sa John 11. No? Dito yung nagpanic yung yung mga pariseyo, no, na dumalaw kay Jesus, no, dinalaw si Maria, at nakita yung mga ginagawa ni Jesus, no, sila yung namangha, no. At the same time, nagpanic sila, no, kasi parang talagang mas marami nang naniniwala kay Jesus ngayon. Nababawasan yung kanilang kongregasyon, lumiliit, numinipis ang kanilang membership, kapatid. So nagpanic sila at nagsumbong sila. Tumawag sila ng isang pulong, no, sa Sanhedrin. Yung kanilang samahan doon, mga congressman at mga senator, nagpulong-pulong. Parang ganyan. At tinutulig sa ngayon si Jesus. Sabi niya, kung pababayaan natin magkaganto, no? Magkaganto, eh ninipis tayo at baka muli tayong sakupin ng mga Romano na ayaw nila yun. Ano? Mawawalan sa kanila, yung pagiging diktador ay mawawala sa kanila posisyon na sinasabi lang sila ang nakakaalam para patakbuhin ang bayan ng Israel. Ano ha? Ganun nga nangyari, no? At panic, no? Sinabi mo panic kasi ito yung gumagawa ka ng mga bagay na yung sa kalituhan, no? Sa sobrang paghahangad o parang maubusan ka, parang gano'n, hirap niya explain pero ito yung katulad mo, ba? Pag nagkaroon ng panic buying, di ba, ng pandemic, biglang nawalan ng laman yung grocery store. May mga walang pambili, ay lalong hindi nakabili dahil wala nang mabibili, no? Parang ganyan, yung halimbawa, nagkaroon ng sakit yung anak mo, no? Hindi mo pa naman halos alam kung anong mangyayari. Nagpapanik ka na. Hindi mo na alam ang gagawin mo, tataranta ka. At sa pagpapanik na yan, lalo kang nagkakaloko-loko sa pagdidesisyon, sa pag-iisip, no? Ang kaisipan at ang emosyon mo ay naghahalo. Mixed emotion, ika nga. Pero kadalasan, pag sinabi mo panic, ito yung panic na gusto mo pa sa lahat, no? Kasi parang nag-aalala ka, baka maubusan ka, no? Ganun din yun, sa atin, no? Sa lagay ng panahon natin ngayon, sa Pilipinas lang, di ba? May panic buying ng gasolina. Yeah? Tataas, alam mo tataas, di siyempre pipila ka. Pipila ka, minsan mga isang oras ka pipila, yung inubos mong gasolina sa pagpila, parang inubos na rin yung dagdagan pa. Yung konsumo sa gasolina, no? Nakakuha ka, konti lang, dahil meron pa naman yung tangke mo. Ganun ba? Gusto mo magkaroon na, nagdala ka ng mga tangke, at lalagyan mo yung mga tangke. Hindi mo inisip, baka mag-isanipa na sunog sa bahay mo. At kung dahil sa pagpapanik. Pero dito mga parisayong ito, nagpanik sila dahil ang ginagawa ni Jesus ay lumilitaw unti-unti, no? Yung talagang katotohanan. No? At nabubuko yung kanilang kasinungalingan. No? Yung kanilang ginagawa sa dilim ay nabubunyag dahil sa Panginoon. Ganon din sa ating sa mundong kasalukuyan. No? Nagpanik. Sino ba nagpanik? Iran ba? Ang US ba? Ang mga nakialambang bansa? Ang mga nagsulusong? Sino ang nagpanik? Kung titignan mo ito, hindi naman ganun karami. No? Ako lagi ko nababanggit yun eh. Isang lamesa lang yung nagtulong na yan eh. Anong gagawin natin? Ganito ang ginagawa sa atin. Gaganti pa tayo o hindi? Ito ba'y dapat na nating buksayin, sumpuin? Ganyan. At pag nag-decision sila, no, ang kinukonsider lagi niya yung para sa kanila. Ganun na nagpapanik yung para sa akin. Sasabihin niya, para sa bansa natin, no? Parang ganito, maargabyado yung bansa natin. Wala tayong makukuha, maghihirap, magugutom tayo. Nagpanik, nataranta, gumawa ng hakbang, na hindi naman sila maepektuhan. Imagine mo, yung nag-decision itong gurong ito, no, sa Middle East, sa US, di ba? Ilan lang yan. Hindi yan sambayanan. Dahil ang sambayanan, kailanman, hindi papayag sa gera dahil ang sambayanan ang unang tinatamaan at nagdurusa. Itong ano sasabihin ko, mga animals na ito, no? Itong mga hayop na ito, na nagdesisyon ng para sa kanilang kapakanan, sarili, o kung ano man yung intensyon nila, no? Pero yan ay laging pang sarili. Hindi na inisip yung laylayin. O hindi, okay lang. Kung nasa first world country ka, mukhang wala silang problema. Katulad na natin, ano? So, kaya nga, siguro tayo lalong humihigpit yung panalangin natin sa Panginoon. Na sana'y matapos na yung gera na yan. Na sana'y matapos na yung pandemya ng kaswapangan na yan. Kasi ng pandemic, parang wala rin tayong pag-asa. Pero ako, naniniwala ako sa aking puso at sa aking kaisipan, no, sa aking pananampalataya, na ito'y matatapos sapagkat hindi papayagan ng Diyos na magkaganyan ang kanyang sambayanan. Isang ang nagkasala. Ito'y nahanap niya para ibalik sa kanyang kaharian. Ito pang
Napakaraming tao ang pahihirapan mo. Kaya nga sa mga gumagawa ng ganito, siguro hindi nila nakikita to o nagbubulag-bulagan sila. Madalas ko sabihin ito, no? Buhay pa kayo, sinusunog na sa impyerno ang mga kaluluwa nyo. Ang masakit nito, baka madamay no, yung ikatlong henerasyon ng inyong pamilya ay magdurusa dyan sa ginagawa nyo yan. Dahil pinagdusa nyo ang sambayanan, pinagdusa nyo ang bayan ng Diyos, may paglalagyan kayo. Sana lang, maisip nyo na hindi sasapitin ng inyong mga kaluluwa pagdating ng panahon. Alam naman natin, ikaw, ako, tayong lahat alam natin, na hindi tayo forever. Walang forever pagdating sa buhay. Tayo binigyan ng karapatang mabuhay para may bigay din ng buhay sa iba. Pero anong ginagawa natin? Kinikitil natin ang buhay niya sa pamamagitan ng panggigipit. Nire-rape natin. Di ba? Salitang rape, parang masama, pinagsamantalahan. Pero ganun ang ginagawa natin. Pinagsasamantalahan natin ng taong bayan. Kayo mga reporter, yung mga media people, wala kayong ginawa kundi magsulsol, wala kayong ginawa kundi balita ng masama. Tignan mo yung balita sa radyo, sa telebisyon, at sa print ad. Puro masamang balita yan. Maghapon sa radyo, sa TV, masamang balita. Wala nang magandang balita. Bakit? Gusto niyo magkagulo yung tao. Pag nagkakagulo yung tao, may news, may balita. Pag may balita, kita kayo at ang inyong network. Maawa kayo sa mga tao. No? Oy, kami walang kinikilingan at kinakampihan. Pero ang binabalita nyo, puro kawalang yan. Umaga pa lang. Alas 5:30 pa lang, ang unang bungad nyo, patayan, nakawan, taas ng krudo, taas ng ganito, nabangga, patay. Ano ba yun? Di ba? Wala man lang pangkiliti. Wala man lang pangkondisyon. Para sa mga nakikinig at nanonood sa inyo, napakawalang hiyaan talaga. Maglagay kayo, pipicture nyo isang napakahirap na tao. Sana dinadyarin nyo din kung ano yung ginagawa nyo din sa tao na yun pagkatapos yung pakinabangan. Pagkatapos yung pakinabangan ng istorya niya, ano nangyari doon sa tao? Di ba? Bakit kinukuha nyo lang yung dugo, yung sustansya ng kanyang istorya? Pero anong ginagawa nyo in return? Wala namang nakikita eh. Okay lang yun. Hindi pagyayabang yun. Ipakita nyo kung anong turong ang ginawa sa taong ito. At anong kaginawahan ang ibinigay nyo dahil naawa kayo sa kanya, hindi naawa kayo. Tapos kukunin nyo yung istorya, tapos na. Kayo mga gumagawa ng kawalangyaan, dyan sa Senado, sa Kongreso, alam ko parang hirap ng awatin yan. Ang Diyos na lang makakaawat sa inyo. At ang pag-awat niya, siguro pagdating ng panahon, nasisingilin na kayo sa inyong buhay at itatakdaan ang kaparawasan niyo sa impyerno. Di ba? Nakakagigil, no, mga kapatid. Ang gustong-gusto mo maging malumanay, pero talagang inaasungot ka nito mga balitang ito at kagagawan ng bilang na tao, hindi naman lahat. Bire mo, last week, 40,000 na yung namatay sa isang bansa pa lang yan, sa ibang bansa, sa kalaban na bansa. Patayin mo yung mga tao ngayon, bata, matanda, no? Middle age, etc. May sakit at wala. Pinagpapatay mo yun sa pamamagitan ng pambubomba mo. Ano ang justification nun? Kasi kailangan puksain sila. Hindi kaya ikaw kailangan puksain? No? Ikaw dapat ang mapuksa, mamatay at manigas na para mawala ng problema ang mundo o ang mga tao na nasasakupan mo at yung mga kalaban mong bansa. Ano idudulot nito, nitong gerang ito? Yabangan? Pataasan? Kung sino ang makapangyarihan? Isa lang ang makapangyarihan. Ang Diyos lamang. Diba? Sabi niya, 3 bagay lang ang dapat natin ginagawa. No? Sa buhay na ito, para tayo makapamuhay na pare-parehong tahimik. Obedient to God. Maging masunurin sa Diyos. Pakinggan ang Diyos. Sa kanyang mga itinakda, ang mga utos at gawa, ayan na! No? At ano pa? Itinakda, magdasal. Kailangan natin magdasal. Pag may mga tao tayong pinanggigigilan at hindi natin kayang supilin, imbis na patayin natin ito, ipagdasal natin. No? Obedient, prayer, at ang ikatlo, humility, humbleness of heart. Kaya kasi nagkakagulo masyadong mataas eh. Bakit ako papayag? Hindi dapat nagkaganon. Ganito dapat ang mangyari. Boom! Wala na. May babalik na pa ba ang buhay ng mga bata, mga namatay sa gerang ito? No? Noong pandemya, hinayang ka sa namamatay. Ngayon, kung girahin mo, paputukan at patayin ng mga tao, ganun-ganun na lang. Noong pandemya, lahat ay nag-iingat, iniingatan ng bawat isa. Pero ngayon, nakalaya na naman tayo. Ayan na naman. Hanggang kailan kaya? Ang Diyos lamang nagtakda at ang nakakaalam.
Anong nangyayari? Puro tayo panik. Anong pwede natin gawin? Bumalik sa panig ng Diyos. Be obedient to God, be prayerful to God, and be kind to one another. Di ba? Loving one another. Ito yung bagong utos ng Diyos. If you love one another, as I have loved you, the people will know that you are my disciples if you have love one to another. Yun ang kailangan natin. Di ba? Sa pag-ibig, papasok dyan yung pasensya. Papasok dyan yung katotohanan. Papasok dyan yung self-control. Papasok dyan yung kindness. Papasok dyan yung mga bagay na totoo na dapat natin ginagawa para sa ating kapwa-tao. Kailangan natin gawin yun upang magtagumpay ang plano ng Diyos. Pero sabi ko nga, kayong mga nanunulsol, kayong mga gumagawa at patuloy na gumagawa ng paghihirap ng mga tao, lalo na yung mga nasasakupan nyo. Kayong mga barangay chairman, di ba? Mga kunsihal ng barangay, mga tanod. Mula sa inyo hanggang doon, sa Malacanang, lahat ng nasasakupan nitong ahensya at departamento. Magbago na kayo. Semana Santa ngayon, ayun na naman ang tawag. Pero sana, pag nagbago kayo, hindi one day, sana tumimo sa ating mga kaisipan at puso na tayo tinatawag para magbago, para hindi tayo mapunta sa impyerno. Ipapahamak mo, pati yung anak mo, pati yung kapatid mo, pati yung asawa mo, dahil sa kabuktutan mo, sa pangwawalang hiya mo. Ikaw na lang ang hindi nakakalam na walang hiya ka, na rapist ka, na extortionist ka. Imagine mo, may stock pa ng 2 buwan. Ang presyo ng krudo, abot langit na. May stock pa. Kung sasabihin mo, may stock ka na ilang buwan ba't mataas na yung krudo? Paparating pa lang yung mataas dahil nagsimula yung gera. Tapos ngayon, kukuha ka na naman ng pera ng bayan para pambili mo ng krudo. Ilan? 20 billion? Wow! Saan mo kukunin na naman yan? Sa tao. Tapos magkano muna may bebenta yung krudo na kinuha mo sa tao yung puhunan? Ang namuhunan tao, ang pinag-iinteresan mo yung tao. Ang pinapatawan mo ng interes at tubo ay tao. Ikaw na lang ang hindi nakakaalam sa kawalangyaan mong yan kung sino ka man. Pero ako sigurado ako, tukoy ka ng Diyos. Ang plano ng Diyos para sa mga tao ay bigyan ng pag-asa at magandang buhay. Pasaganahin at hindi lupigin o pahirapan. Naintindihan mo ba yun? Magbasa ka ng Biblia, kapatid. Sa pangalan ni Jesus, sana'y makapagbago ka. 10 ng iyong kasamaang demonyo na gumagawa ng kademonyohan para maghirap ang tao. Kawawa. Nagsisisigaw ang mga tsuper. Ikaw nakaupo ka dyan sa Malacanang. Ikaw nakaupo ka dyan sa departamento mo, kung ano man yung departamento. Ikaw nakaupo ka dyan sa Kongreso, sa Senado. Diba? Ang sarap ng buhay nyo. Diba? Amen. Lulubog lang ko sa kasalanan pag tinuloy ko pa. Yun ang pagnilaya natin. At ang magagawa natin bilang mamamayan ng bansang ito at sa ibang bansa ay panalangin ang mga demonyo na palayasin ni Kristo, ang mga demonyong yan sa gobyerno. Katulad ng pagpapalayas nila masasamang espiritu sa mga tao na panahon niya, sana'y mapalayas yan. Sa kung anong paraan, uubra na palayasin yan. Maging imbalido yung mga yan. Mapilay yung mga yan at kung ano-ano. Mawala lang sila dyan sa kinalunok-nukan nila na hindi naman nila ginagawa yung kanilang ipinanumpa. Nag-drawing na naman sila ng uling leksyon. At eto na naman ang resulta. Wala kang makita dahil drawing lang yun. Sa papel, sinunog yung papel, wala na. Maawa tayo mga kapatid. Sa ating mga kapatid, mga kababayan. Ganon din yung mga nasa ibang bansa. Ma-translate sana ito. Sana may makinig din. Maibahagi na ang tao, ang gigil, ay hindi mo na maawat. And I suppose, na ang tao
ay nanggigigil at nanggigil talaga, may epekto yan sa desisyon ng Diyos. Ikaw din. Para ikaw din ay disiplinahin. Amen. At sa natin pag nanilay, panic. Pag nagpanic, ayan na nangyayari. Panic attack yan. Huwag mong kunin ng lahat. Magtira ka. At gawin mong dahilan yung panic. Kaya kinukuha mo lahat. Kaya ang taas ng presyo, nagpapanik ka na wala ka nang maibibenta. Ang daya mo, Brad. Ang daya mo, sis. Mandaraya ka. Amen. Ganun ang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, sa umaga ito itataas ko sa iyo. Lahat ng mga problema at suliranin na parang walang lunas, pero ikaw, wala namang problema sa ito. Patawad kung kami naiinip sa iyong desisyon o disposisyon. Para sa mga bagay ng ganito, yung mga pandemya ng kawalangian at kasamaan, pandemya ng sakit, pandemya ng kahayupan sa kapwa-tao. Itinataas namin si Panginoon. Ikaw na po, bahala. Hindi po namin ito gayang gawin. Ito yung mga problema namin na hindi namin kayang umaksyon. At hindi kayang gampanan ang dapat na maging desisyon. Kaya tinataas namin sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito na hindi namin kaya, katulad ng palaganap nila ng batas na nagpapahirap sa tao. Samahan mo kami at patuloy na bigyan ng lakas upang makapamuhay ng ayon sa pamantayan. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, sa panalangin ng mahal na ng Maria. Maraming salamat. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Like and share. Bye-bye. God bless.